Gagawa tayo ng rice cooker sushi bake. Kung wala kayong oven, gamitin na ang rice cooker. Actually, pwede naman talaga na hindi i-bake ang sushi. Pero kung gusto nyo na dumaan sa init or nag-set ang sushi bake, pwedeng gumamit ng rice cooker. And opo, pwedeng gumamit ng oven toaster para ma-achieve ang tostado na top. At kung tinatamad kayo, pwedeng gumawa ng sushi bowl. I-mix nyo lang lahat ang mga sangkap at pwede nang lantakan. Okay, so eto yung rice cooker natin. Naghugas na ako ng bigas natin, tapos naglagay na tayo ng tubig. Ngayon naman ay isaing na natin to. Okay, ngayon naman gawin natin ang rice vinegar. So, kung wala kayong rice vinegar, walang problema dahil pwede kang gumawa. Meron tayong water, white vinegar, o kahit anong brand meron kayo, Dato Puti or Silver Swan or kahit ano pa yan, basta white vinegar. Tapos, konting asin. Rock salt ang available sa akin. Tapos, white sugar. Then, mix na natin yan para matunaw yung ating asin at asukal. Tapos, set aside natin to. Okay, para sa tuna mixture natin, may tuna tayo. Lagyan natin ng mayo or all-purpose dressing. Pwedeng gumamit ng kahit anong brand ng mayo. Tapos, lagyan natin ng pepper. Tapos, meron tayong green onions. And, eto naman ay optional. Lagyan natin dahil meron ako sa bahay. Tapos, i-mix natin to. Again, kahit anong pwede mo ilagay. Kung sa tingin mo babagay naman sa mixture, so timplahan mo siya sa mga gusto mo. Kasi pwede naman talaga magtimpla ng kahit ano. Okay, so ngayon ay kunin natin yung ating rice. Okay, so eto na yung sinaing natin. Marami siya, babawasan natin siya. Dahil ilalagay ko din siya mamaya sa maliit na pan. Sa toaster naman natin siya mamaya lulutuin. So, ito yung natira. Titimplahan natin to. So, ito yung DIY na rice vinegar. Ilagay natin dito. And then, mix natin to na mabuti. And yes, pwede kang maglagay ng konting Ajinomoto para umami. Pero optional ha. Konti lang. May Forikaki seasoning kayo, maglagay kayo. Pero kung wala, etong ginagawa kasi natin ay sa mga, alam mo yung kulang. Kulang sa mga sangkap, pero gustong gumawa ng sushi bake. Tapos, ayusin lang natin, i-flatten natin siya. Okay, so meron tayong toasted na nuri. Ito naman ay optional, pero maganda kung meron. Maglagay na tayo ng ating tuna mixture. Yes, marami yung ginawa kong mix dahil mamaya gagawa tayo for toaster naman. Tapos paglagay tayo ng keso. So, ang gamit ko ay quick melting na cheese pero yes, pwedeng gumamit ng regular lang. So, takpan natin ulit at isalang natin sa rice cooker again para matunaw yung ating keso. And nakalimutan ko, maglagay tayo ng toasted na nuri. Init na siya. So, yung gilid ay natunaw na yung keso. Sa gitna, hindi pa. Continue lang natin. Ooh. Ayan. Eto naman yung gagawin natin para sa ilalagay natin sa toaster. Dito ko siya ilalagay. Kasi sa toaster mainit, 'di ba? So para hindi matunaw yung lalagyan, mas maganda na metal. So timplahan natin 'to, same. Meron tayong rice vinegar. Tapos Ajinomoto na seasoning, umami seasoning, ayan. Mix natin 'to. Okay, eto na yung rice natin. So ilagay natin dito sa ating mga lalagyan. And so next ay maglagay na tayo ng tuna topping dito. Okay, next ay maglagay tayo ng quick melting cheese dito. Okay, dahil meron ako optional, lagyan natin ng QP and hot sauce, yung isa. Kung hot sauce lang yung feel nyo na ilagay. Kahit sa mixture mismo, kung gusto nyo na spicy. Lagyan natin to? Sige. Sabi nyo eh. Oopsie.
Tapos, lagyan natin to ng keso. Tapos, mag-topping tayo ng toasted na nori. Tapos, ay ilagay sa toaster for 3 to 5 minutes or until matunaw ang keso or burnt na kulay yung top portion. Ito naman ang sa toaster. Ayan. Ang bango. Okay, may konting rice pa tayo at meron pa tayong tuna na mixture. So, gumawa tayo ng sushi bowl. So, yung rice, lagyan natin ng konting rice vinegar. Tapos, toasted na nori. Ito, konting sesame oil. Konti lang. Oops. Optional lang. Meron lang kasi and masarap talaga siya kapag meron. Kung wala, okay lang naman. Lagay na natin yung ating tuna na mixture. And mix natin ng mabuti. And kung gusto nyo pa magdagdag ng keso, pwede. Ayan. O. Pa. Ayan. Okay, so tikman na natin. Meron tayong toasted na nori. Ito yung unang tikman natin. Yung ating rice cooker sushi bake. Okay. Ayan. Masarap yung timpla. Naririnig yung ulan, pasensya. Next naman, eto. So, nagbawas tayo sa picture, pero hindi ko pa siya titikman. Dito siya. Oops. Parehong masarap. Sa lasa may difference ba? Wala lang masyado. Ito lang kasi may hot sauce. So, okay lang talaga na sa rice cooker mo siya. Tikman ko ha. Kung may difference man, super light lang. Dahil nga ito, tostado. Ito is rice cooker. So, okay lang talaga kung rice cooker lang yung gamitin nyo. Kung ayaw nyo ng wala kayong oven. Ito naman! Yung pinakamadali sa lahat. Hindi ka na maghihintay. Ayan. Alam nyo, napansin ko, para sa akin, kahit ano pang topping or palaman ang gawin nyo, andun yung essence ng sushi bake, kahit hindi siya bake, dahil, dito, for me, kasi kapag ito lang yung kinain mo alone, walang toasted nori, kahit ito, kapag wala kang toasted nori, parang hindi ko mararamdaman or parang wala yung essence ng sushi bake. Dahil nasanay ako, pag kumakain ako ng sushi bake, meron talagang toasted na nori. Ito talaga yung partner. So, kapag kinain ko to, na wala to, parang kulang. Pero pag meron ito, kahit anong palaman, kahit anong topping man yan, sushi bake na sushi bake ang ramdam mo. Kaya yes, it's a must na kapag gumawa ka ng ganito, kahit anong topping pa yan, bumili ka ng toasted nori. Marami sa grocery nito. May mahal, may mura. Etong brand na ito, mura talaga to. Ang very common nakita ko lagi sa grocery, I think yun nasa mga 30 pesos. 31, 33, parang ganun. May flavor pa yon, may spicy, and may curry. May barbecue ba? Basta, yun. And the regular. Pero, kahit anong flavor or brand, dapat ka talagang bumili ng toasted na nori, i-partner mo kapag gumawa ka nito.
Toasted talaga ha, dahil yung pang sushi sheet na ginagamit natin, hindi siya bagay. Iba din ang nagbibigay na lasa nun. For me, hindi. Toasted talaga. Kung gusto nyo i-add sa menu ninyo, ang tuna flavor na sushi bake, sarap po siya. And again, pwede kayo mag-mix and match. Pwede nyo timplahan sa gusto nyo. Na-miss ko tuloy yung best friend ko kasi unang gawa ko nito, tumikim siya and nagustuhan niya talaga. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! And sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!